Ngayon, andito tayo sa tinatawag nilang walk-in closet. Yung walk-in closet na to, mapapansin ng mga tarak, masikip lang. Yan. Kaya kung gagamit tayo rito ng cabinet, kailangan talaga sliding door. Then, kung gagamit ka ng swing door dito, yan, masyado nang mauubos yung space. Ngayon, ito yung naging design natin para ma-maximize natin. Dito sa ilalim, meron tayong hidden cabinet. Yan, that's din. Tapos ito naman, meron tayong mga drawer. Yan. Lahat tayo soft close. Then dito, yan. So, pwede ka rito mag-display ng mga bag mo. Ikaw na bahala. Marami ka na may ilalagay dyan. Gawa ng malalim siya. 60 cm. Sinabay na natin siya sa standard size ng mga closet. Yan, 60 cm. At yun, ito yung ating closet. Simple lang to. Meron ka lang lagayan sa ibabaw, tapos sampayan. At isa sa pinakamaganda rito mga tarak na ginagamit natin ng mga hangeran. Ayan, lakas makasosyal nito mga tarak. At ang isa pa nito, matibay siya. Kahit na ganito ka siya kahaba, almost 130 cm, eh matibay. Bakit? Dahil makapal, tapos ang kagandahan pa nito ay rectangular, tubular siya. Ayan. So meron na rin siyang ilaw. Pag sinara mo yung pinto, mamamatay yung ilaw na yan. Then ang kagandahan pa rin sa sliding na to. Ayan. Kahit ibalibag mo, so close lang talaga siya. Okay? Ayan. Tagusan lang yan. No? Hanggang doon yung hanger. Tapos hanggang dito. So sila na bahala dyan kung paano nila isi-separate yung mga dapat nilang gamitin. Ganun din. Yan, so close. At ito, ang kagandahan nito mga tarak ng design na to. Ayan, very luxurious tingnan dahil yung design ng kanyang board, ganyan kaganda. No? Naghahalo yung pagka-metal niya, tapos dito naman, kala mo carbon na ano. Pero yan. Tapos ginamitan natin siyang tempered glass. Yan, ang ganda ng ilaw. Alam niyo, maganda talaga yung cabinet pag mayroong ilaw. So dito, din yan, may drawer na rito, nilagyan na natin siya. Yan, diniretso natin doon, pinutol natin yung bulkhead, yung sinasabi nilang pa siya sa ibabaw. Ganyan na siya. Tapos dito naman, ayun. So dito yung mga drawer. Dito na punta yung mga drawer, ganun dito yung saksakan. Tapos yan, tara dito. Nag-install tayo rito ng mga safe bolt ng yung mga alahas. Kung kayo po yung papagawa ng mga closet, suggestion ko po gumamit po kayo ito kung meron po kayong mga alahas. Kagandahan nito, ayan, meron siyang lock at ikaw yung magsiset ng password, no? Dito naman, yan, may lagay tayo mga relo, etc., mga alahas. Pwede kaya ito rito? Ay, hindi. Saka na lang, pag Rolex na. Eh, casual lang ito eh. Ayan. Ayos, di ba? Then dito naman, yan. Ang ginagamit natin dito sa mga closet natin is undermount. Yan. Para malinis. Wala ka na makikita ang drawer guide. Tapos, ayan. So close lang talaga siya. Diba? Malinis. Tapos, smooth. Okay. Tapos yan. So, palibag mo yan. Goods. Diba? Okay. Ngayon, sampayan. Bilisan na natin. Close. Yan. Tapos, oh, so close. Ang galing. Okay. Yan pa. Wow, so close. Yan. Ito yung ilaw natin. Yan. Wala akong makikitang switch dito sa cabinet na to. Kundi ito lang. Yan. So, pwede mo siya itago. Yan. Hindi, hidden switch na siya. Diba? At yun, yung mga, ito, yung closet natin, pag sinarap mo siya, kusa nang mamamatay yung ilaw niya. Kasi nga meron ng mga iba't ibang klaseng switch sensor na lang. Tapos dyan, nilagyan natin dito ng full body mirror para, oh, diba? Oh, ganon. Diba? Ang ganda ng closet na to. Maliit lang,
yung area, pero nakita nyo naman, napalaki natin siya. Nagamit natin ng maayos ang area at ang paglalagyan ng walk-in closet. Okay ba yun? Doon tayo sa taas.